Isang mag-ama na pares mula sa kagubatan. Biglang sinundo ang isang babae mula sa lungsod. Habang pinapagaling siya ni Pony, aksidenteng nakita ang magandang tanawin sa ilalim ng kanyang palda. Wala pa siyang nakitang babae sa loob ng 18 taon. Biglang nakaramdam ng kakaibang excitement. Sinubukan ni Pony na ilagay ang kanyang kamay sa kanyang binti. Nakita kong nakoma pa siya. Lalo siyang naging matapang. Ngunit sa oras na ito, maraming itim na usbong ng kabute ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagising din si Gabby. Nakatingin siya sa puno sa kanyang kamay na may takot. Subukang tiisin ang sakit at bunutin ang kabute. Kahit panaginip lang ito, sobrang sakit. May ibang babae na nagiging dahilan upang magsikap ang mag-ama. Habang nangangaso sila ay palihim na nilabas ni Gabby ang walkie-talkie. Bagamat paputol-putol ang boses ng kanyang mga kasamahan, pero masasabing mas miserable siya kaysa sa kanya. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang kahoy na tabla. Nakatuklas ng ilang modernong kagamitan na nakatago sa ibaba. May litrato din ng isang babae. Sa oras na ito, bumalik din ang 2 pang tao. Mabilis na itinago ni Gabby ang kanyang natuklasan. Hindi nila siya pinigilan na humingi ng tulong. Naniniwala kasi si Logie niyan. Walang makakalabas sa gubat na ito. Bakit? Sinong nakilala ko? Nakakatuwa pakinggan ang pangalang Diyos. Pero nabutas ang talampakan ni Gabby kahapon. Ngayon ay bumalik sa normal. Ito ang naging dahilan ng kanyang unang pag-ibig sa agham. Sa oras na ito, dumating si Pony. Lumuhod siya at tinitigan si Gabby. Saka siya binigyan niya ng anteng-anteng. Inukit ng kamay. Maghintay hanggang sa gabi may isang baging na sumusubok na makapasok sa katawan ni Gabby. Buti na lang at natakpan agad ni Logie ang bibig niya. Nakatakas lang siya sa isang aksidente. Maingat na pinulot ng mag-ama ang sandata. Tila may kakaibang nilalang na papalapit sa kahoy na bahay. Sila ay bulag. Saktong tumayo si Logie. Biglang may umabot na baging patungo kay Gabby. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sa panahon ng panganib, gumagamit si Logie ng kutsilyo para putulin ang mga sanga ng puno. Saka mabilis na takpan ng iyong bibig at ilong. Dahil ito ay puno ng mga kaayla hilakbot na spores. Nanatili namang nakatitig si Pony sa pinto na kinakabahan. Ang tunay na halimaw ay hindi kailanman lilito. Nang mabuksan ang pinto, gumamit si Pony ng arrow para i-shoot ito. Pagkatapos ay mabilis na nawala ang halimaw sa harap ng 3 tao. Nakita rin ni Gabby ang mga tao na nagtatanim ng mushroom sa unang pagkakataon. Alam ni Pony na hindi madaling umalis ang halimaw. Maingat siyang naglakad patungo sa pintuan. Sure enough, umatake ulit ang halimaw. Kahit wala itong paningin, ngunit ang pandinig ay lubhang sensitibo. Nakakakita ito ng pinakamaliit na paggalaw. Ngunit hindi sinaktan ng halimaw si Logie o ang kanyang anak. Ang target nito ay ang babaeng nasa harapan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umatake si Gabby. Sinamantala rin ni Pony ang pagkakataon para saksakin ito ng maraming beses. Ngunit hindi ito namatay bagkus ay sinubukang tumakas dito. Ngunit ang kamay ni Logie ay nakalmo ng halimaw. Ito rin ang maglalantad sa kanya sa bacterial infection. Pero nabulag ako sa sumunod na aksyon ni Pony. Hinubad niya lahat ng damit ni Gabby. Dahil nakakahawa din ang dugo ng halimaw. Napaluwa si Gabby ng isang subo ng dugo. Ito ay umuugat at mabilis na tumubo sa lupa. Ginamo siya ng mag-ama. Pinag-aaralan nila ang sinaunang spore na ito. Ang mga spores ay umiikot mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay isang fungus na nagdadala ng virus. Ang katawan ng tao ay ang pinakamahusay na mapagkukunan ng nutrisyon. Maaaring gamitin para sa pagpapalaganap ng spore. Handa silang kumalat. To spread. Yun ba ang Panginoon mo? Ito ay umiral mula pa noong panahon ng mga unggoy. Kinabukasan ay dinala ni Pony si Gabby ng almusal. Nakatitig sa kanyang mga hita at walang pag-aalinlangan na nagsalita. Napakaganda. Pero sabi ni Gabby mas maganda ang mga babae dito. Na-expose din si Pony sa mga mobile phone sa unang pagkakataon. Tingnan din doon ang iba't ibang sexy na larawan ni Gabby. Sa pagkakataong ito ay biglang sumulpot si Logie. Sinira niya ang telepono at hinabol si Gabby palabas ng kahoy na bahay. Ayaw ni Logie sa anak niya, makipag-ugnayan sa anumang bagay mula sa labas ng mundo. Gusto niyang manatili siya rito habang buhay. Pagkatapos ay dinala niya si Pony sa isang malaking puno. Ngunit hindi niya hinayaang makalapit ang kanyang anak. Maglagay na lang ng tribute. Pagkatapos ay lumuhod at magalang na sumamba. Ang hindi mabilang na mga spores ay lumulutang sa mga hollow ng puno. Ang loob ay parang bagong mundo. Ayon sa cyclical cycle, maraming uri ng fungi ang mabilis na lumalaki. Makikita sa mata. Pagkatapos ay naglabas si Logie ng ilang patak ng dugo. Ang halamang singaw ay lumalaki kaagad hanggang sa kapanahunan. Ito rin ay isang antidote sa mga spore ng virus. Kumain ng isa si Logie nang walang pag-aalinlangan. Ilagay ang natitirang stick sa bibig ng iyong anak. Agad na gumaling ang sugat niya. Pero hindi siya nagdala ng antidote para kay Gabby. Sa oras na ito, may ilang kabute na tumutubo si Gabby sa
sa kanyang kamay. Gusto niyang ilabas si Gabby sa kagubatan. Ngunit walang gana na tumingin si Bonnie sa kanyang braso. Hindi siya nang ahas na suwayin ang utos ng kanyang ama. Kailangan pang umalis ni Gabby dito. On the way, Gabby asked the fatal question. Bakit hindi nahawa ang mag-ama nila? Sinabi ni Logie na nahawaan na siya. Kaya lang umangkop sila sa mga patakaran ng kaligtasan ng kagubatan na ito. Hindi kalayuan doon, hinanap ni Gabby ang flashlight ng kanyang kasamahan. Nagsimula siyang maghanap sa tabing ilog. Ngunit isang nakakakilabot na eksena ay hindi malayo. Nilamon ng malaking puno ang kakampi. Puno ng iba't ibang mushroom ang kanyang katawan. Ito ay isang spore virus mula sa panahon ng mga unggoy. Kapag nalilanghap sa katawan, ay magiging sustansya para sa mga kabute. Ito ay umuugat sa mga tao tulad ng isang punong nakakapit sa lupa. Gabby, please patayin mo ako. Pagkarinig nito ay pinasok ni Logie ang busog at palaso sa kanyang bibig. Siya mismo ay hindi nagatubiling pumili ng pagpapakamatay, tapos biglang umalingaw-ngaw ang boses ng halimaw. Nagmamadaling tumakbo si Logie pauwi, matapos makitang ligtas at maayos ang kanyang anak. Hindi na siya interesadong paalisan si Gabby. Sa halip ay mabilis niyang isinara ang pinto at naghintay hanggang gabi. Ang mga tenga ni Gabby ay tumubo ng enoki mushroom. Napakamot siya ng tenga sa takot, ngunit ang mga pagbabago sa kanyang mga binti ay halos matakot sa kanya hanggang sa mamatay. May ilang itim na usbong na kabute na tumutubo sa aking mga hita. Inaasahan na ni Logie ang mga bagay na ito. Alam niyang mayroon itong panlunas. Nagkunwaring walang narinig si Logie at sinara ang pinto. Napasulyap lang si Gabby sa anak. Una niyang tinanong ang tungkol sa kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsiwalat si Bonnie ng isang nakakagulat na sikreto. Hindi siya patay. Napunta si nanay sa malalim na kagubatan. Harapin ang 18 taong gulang na batang ito. Napagtanto niya ang kawalan ng pagmamahal ng ina ni Bonnie. At samantalahin ito, madali niyang natalo ang inosenteng lalaki sa harapan niya. Sa hindi inaasahan, biglang bumalik si Logie. Hinugot ng 2 tao ang mga damit. Parang batang mag-asawa na nagkamali lang. Ngunit hindi sinisi ni Logie ang kanyang anak. Sa kabaligtaran, medyo wala sa lugar. Kasi nung pumunta lang siya para humingi ng antidote, hindi tinanggap ng higanteng puno ang kanyang pagpupugay. Parang sinisisi, bakit mo gustong iligtas ang isang estranghero? Bukas, ibinigay ni Logie sa kanyang anak ang antidote gaya ng dati. Ngunit si Bonnie ay hindi na kasing saya ng dati. Pero mabilis na naglakad pa uwi. Sa oras na ito, lumaki ng husto ang itim na fungus sa paa ni Gabby. Nang isubo na niya ang kabute, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang hinalikan ni Bonnie. Palihim niyang nilagay ang antidote sa bibig ni Gabby. Nakita rin ni Logie ang eksenang ito, ngunit hindi niya ito inilantad. Gusto rin niyang makita kung epektibo pa ba ang antidote o hindi. Sa mga sumunod na araw, silang dalawa ang laging magkasama. Dinala pa siya ni Bonnie para makipagkita sa kanyang ina. Sa puntong ito, ang babae ay ganap na sumanib sa puno. Sa kanyang daliri, naging mga payat na sanga ng puno. Habang pinapanood ni Gabby ang mahiwagang eksenang ito, sinimulan siyang hawakan ni Bonnie mula sa likuran. Makalipas ang 1 oras, bumalik ang 2 tao sa bahay na gawa sa kahoy na nasisiyahan. Nakita rin ni Logie ang mga pagbabago sa kanyang anak. Kahit galit na galit siya, ngunit hindi niya inilantad ang dalawa. Kasi nung nagdadasal siya, ang malaking puno ay nagbigay ng mga tagubilin para kay Gabby na maging isang sakripisyo. Noong una ay medyo hindi nasisiyahan si Logie, pero ngayon parang nakakaapekto lamang ang mga babae sa bilis ng paghugot ng mga lalaki ng kanilang mga espada. Laging gustong umalis ni Gabby dito kasama si Bonnie. Maghintay hanggang sa makatulog sila. Palihim na lumabas si Logie. Pero hinihintay din ni Gabby ang pagkakataong ito. Ginaaysang niya si Bonnie. Gusto niyang tulungan siyang makatakas sa kagubatan na ito. Bigla na lang lumabas ng bahay. Hinarang ni Logie ang daan nila. Ang punyal ni Gabby ay nakadikit sa kanyang leeg. Gusto lang niyang makita ng malinaw ng kanyang anak ang malisyosong puso ng mga tao. Alam mo ba kung saan kanya dadalhin? Isara, ibebenta kanya sa pagkaalipin. You're not a fallen Hollywood yet. Umuwi kasama si tatay. Nagsinungaling siya. Sisirain ka nila at kakainin ang iyong laman. Tara na, Bonnie. Tingnan mo, hindi mo mapipigilan ang iyong anak. Agad na binanggit ni Logie ang asawa. Kung iiwan mo ako ngayon, mawawalan ng kabuluhan ng aking kamatayan. Pinatay mo siya. Pumunta siya dito para mamatay. Panahon na ngayon. Malapit na tayong pumasok sa mundong yon.
siya pala ang pinakabaliw na tao. Ang kanyang pagsasaliksik sa mga spores ay nagpabaliw sa kanya. Naniniwala na ang mga spore ay lalamunin ng buong mundo. Siya lang ang makakaiwas sa sakuna na ito. Napalingon si Bonnie nang marinig niya ito. Hindi pinapahirapan ni Logie si Gabby. Pero nag-aalala pa rin si Gabby kay Bonnie. Muli siyang pumasok sa kahoy na bahay. Hindi sinasadyang may nakita akong 2 taong naglalakad. Mag-alay ng mga alay sa higanteng puno. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagdala si Logie ng isang malaking palakol. Gusto niyang isakripisyo ang kanyang anak upang makuha ang tiket sa makalangit na mundo. Kapag umagos ang dugo, ginigising nito ang mahimbing na natutulog na puno. Mahigpit na hinawakan ni Logie ang anak. Tumubo ang maraming baging at itinali ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito madilim din ang langit. Sumugod si Gabby sa crucial na sandali. Pumutok ng palaso sa binti ni Logie. Ngunit bago niya binago ang pangalawang arrow, ay natalo sa kanya. Malapit na siyang bugbugin ng palakol hanggang mamatay. Humiwalay si Bonnie at pinigilan ng kanyang ama. Kapag nag-aaway ang mag-ama, isang mushroom monster ang biglang sumulpot. Makakabalik lang si Bonnie para iligtas si Gabby. Galit na galit niyang ibinaba ang punyal sa kamay. Ngunit si Gabby ay nahuli ni Logie. Sa isang kritikal na sandali, sinaksak ni Bonnie ang kanyang ama mula sa likuran. Parami ng parami ang mga halimaw ng kabute na lumilitaw. Hinayla ni Gabby si Bonnie para makatakas dito. Kinailangan ni Logie na alagaan ang sarili. Sa wakas ay naging sustansya para sa mga spores. Nagsakripisyo si Logie gamit ang sarili niyang dugo. Gusto kong bigyan ako ng puno ng antidote. Ngunit sa huli ay malupit na iniwan. Pero hindi naman mas magaling si Gabby. Nagsimula na ring tumubo ang mga fungi sa kanyang katawan. Tila ito ang panlunas na pinakain sa kanya ni Bonnie. Nawala ang epekto nito. Sa loob lang ng isang araw, kinain ng maraming uri ng fungus si Gabby. Kalahati na lang ng mukha ang natitira. Palihim siyang naglabas ng punyal at pinatay ang sarili. Sa huli, si Bonnie lang ang nakatakas sa kagubatan. Sa munisipyo na binanggit ni Gabby, kapag kumakain ng unang burger ng buhay ko, isang malagim na eksena ang nangyari. Sa iyong mga natira, ang mga fungi ay lumago sa isang kamanghamanghang bilis. Dinadala ni Bonnie ang virus sa lungsod. Ang spore ng virus na iyon ay malapit ng manghimasok sa buong lipunan ng tao. Makikita ang kahulugan ng pelikulang ito na dapat pangalagaan ng mga tao ang kapaligiran. Kung hindi, makakatanggap ka lamang ng paghihiganti mula sa kalikasan. Please follow and like me.